sa inyo, sa lupain ibinigay niya sa inyo, pagkat pagpapalain niya kayo. Kung diningin ninyo ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Una, dapat nating maunawaan, ang tao ay kailangan maging kabilang sa bayan ng Diyos upang ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi bumiwalay sa Kanya at ang Kanyang tipan ng kapayapaan ay hindi maaalis. Subalit, sino sa mga hinirang ng ating Panginoon Diyos ang hindi niya iiwalayan manapay Kanyang pagpapalaki? Sabi, walang maghihirap sa inyo sa lupain. Ibinigay niya sa inyo pagkat pagpapalain niya kayo. Pero may kondisyon. Ang sabi, kung didinggin ninyo ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. So makatwid, para matupad sa atin ang pangako ng Diyos na binanggit kanina. Ano po ang kailangan? Kailangan natin dinggin ang kanyang tinig. Alin po ba ang tinig ng ating Panginoon Diyos? Kailan po ba natin naririnig ang tinig ng Diyos? Hindi ba pagka itinuturo sa atin ang kanyang mga salita? Pakisagot mga kapatid, sa anong pagkakataon itinuturo po sa atin ang mga salita ng Diyos? Pakisagot po, sa panahon ng kasama. Kaya tama ang paninindigan natin. Hindi tayo pumapayag. Wala tayo sa mga araw ng ating pagsamba. Ano po ba ang araw ng ating pagsamba? Sa lokal, Huwebes. Ang kasunod, Sabado o Linggo. Hindi tayo pumapayag, isang beses lamang tayo nakadadalo ng pagsamba. Lalo na hindi tayo pumapayag, lilipas sa isang linggo, hindi tayo nakadadalo sa pagsamba. Tama po ba mga kapatid? Bakit? Sapagkat dyan natin naririnig ang tinig ng ating Panginoon Diyos. Subalit hanggang pakikinig lamang ba? Ang sabi, susundin ang kanyang mga utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Ano kailangan? Susundin po natin. Sino po ba ang nagsasalita rito sa talatang aming binasa? Si Moises. Ano ba si Moises sa panahon ng unang bayan ng Diyos? Siya ang sugong leader. Kumbaga sa ating panahon, tagapamahalang pangkalahatan. Sa makatwid, sa pamamagitan ng tagapamahalang pangkalahatan, maririnig po natin ang mga salita ng ating Panginoon Diyos na kanyang itinuturo na dapat po natin sundin. Ano po ang gagawin ng Diyos kapag yan ay ating sinusunod? Sabi, pagkat pagpapalain niya kayo. Pero pa sa atin, ayaw niya ng pagpapalo. Ang gusto niya ay madamay siya sa mga sumpa ng kahirapan sa daigdig na ito. Wala po sa atin ang may gusto na ganyan. Kaya nga tayo umanig sa Iglesia ni Cristo, di ba mga kapatid? Yung iba maaaring masigla rin yun sa reliyon nila. Pero bakit? Nung maunawaan ang katotohanan sa Iglesia ni Cristo, narito. At nagpapatuloy sapagkat nais po natin, hindi lamang maligtas, maging ng mga pagpapala buhat sa Diyos. Paano po mahahayag ang pagpapala sa mga masunuring lingkod? Dito naman, sa aklat po ng Job, 36:11, ganito ang ating mababasa. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay sumunod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Paano po ihahayag ng Diyos
ang pagpapalag sa mga masunurin niyang lingkod. Ang sabi, buhay na sagana at payapa sa kanila'y itutulong. Merong mga ang buhay nila ay sagana sapagkat naroon sa kanila ang lahat ng mga materyal na bagay. Di ba, makataon ng sanlibutan yun. Pero wala silang kapayapaan. Yung mga bagay na mayroon sila, yun pa nga ang nagdudulot sa kanila ng pangamba. Nawawalan sila ng kapayapaan. Sa atin ng mga iglesia ni Cristo, hindi mo kailangan na maging katulad nila tayo o tayo nila. Diba? Na maging sagana-sagana sa mga bagay na material kahit mahirap lang tayo. Pero magiging maginawa ang ating pamumuhay. Payapa ang ating pamumuhay sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Baka mayroong nag-iisip, naginig na po ako. Katunayan, pumanig na po ako sa Iglesia ni Cristo para mapabilang sa mga taong hiniram ng Diyos. Tama? Pero anong dapat nating maunawaan? Kailangan manatili tayo sa pagsunod. Baka kasi, mayroon tayong utos ng Diyos na tinatitisuran. Ano ba yung tinatitisuran? Alam natin, utos yan. Pero ayaw natin gawin. Ayaw po natin sundin. Kundi kaya, namimili lamang tayo ng utos ng Diyos na ating susundin. Kung ano lamang ang magaan sa atin, hindi po mga kapatid. Bakit? Mahalaga. Ang lahat ng utos ng Diyos, yan po ay ating sinusunod. Kung tayo ay masunurin sa lahat ng kanyang mga utos, ano ang dapat natin gawin? Kung dumarating man sa atin ang mga suliranin at mga pangangailangan. Ito po sa Aklat ng Awit, 55:22, ganito ang pagtuturo muli sa atin ng banal na kasulatan. Ilagak ninyo sa Panginoon yaong suliranin. At ikaw ay hindi niya bibiguin. Hindi babayaan ang taong magaling. Kapag tayo ay masunurin sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon Diyos, opo, darating ang mga problema. Darating ang mga kahirapan, ang mga kapigatian. Pero ano ang dapat natin gawin? Ang sabi, ilagak sa Panginoon yaong suliranin. Ano naman ang gagawin ng Diyos? At ikaw anya ay hindi niya bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Sino ang taong magaling? Sa harap ng ating Panginoon. Yun po ang masunurin sa kanyang mga kautusan. Ano pong dapat nating maunawaan, mga kapatid? Kapag sinabing ilaga, ipagkatiwala natin sa Diyos. Paano po natin mayahayag ang ating pagtitiwala sa Kanya? Susundin po natin ang Kanyang sinasabi, ang Kanyang ipinagagawa sa atin. Hindi ba ganun na rin tayo? Halimbawa, may tao tayong pinagtitiwalaan. Sabihin natin sa panig na mag-asawa, yung ninong, kuninang natin, kaya nga natin sila kinuha sapagkat pinagtitiwalaan natin sila at ano ang sinabi nila, sinusunod natin kasi alam natin yan ay makabubuti sa atin. Bakit? Pinagtitiwalaan natin sila. Kaya sinusunod natin anuman ang mga ipinapayo nila. Di ba ganun, mga kapatid? Sa panig naman, halimbawa, wala pa ng mga asawa. Mayroon tayo mga teachers, mga mentors, na anumang mga sinasabi nila, sinusunod natin. Bakit? Pinagtitiwalaan natin sila. Sa ating mga iglesia ni Cristo, ang question, nagtitiwala po ba tayo sa ating Panginoon? Paano inihahayan sa Diyos
ang pagtitiwala sa Kanya. Sinusunod ang Kanyang mga sinasabi, ang Kanyang mga kautusan. Malalaman natin yan at ang totoo, matagal na natin alam yan dahil sa pamamahala. Kaya halimbawa, kung pag-usapan ulit ang samba, hindi tayo pumapayag basta nakadadalo lang tayo ng pagsamba. Ano ba yon? Yung ritual? Ano yung ritual? Basta kung masabing hindi nakadalo ng Huwebes, hindi nakadalo ng Sabado Linggo, ritual. Pero hindi naman ginagawa ang totohanang pagsamba. Di ba baka natutulog lang din naman, naglalayan lang din naman ang isip. Kaya hindi rin niya natatamo yung biyaya na inilalaan ng Diyos sa mga totohanang sumasamba. Hindi dapat tayo pumayag na gano'n mga kapatid. Bakit po? Sapagkat tayo ang mga pinili ng Diyos. Tayo ang pinagtitiwala